Magandang araw po sa inyong lahat, mga kabueno at sa aking mga ka-juris influencer. Ako po ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno. At sa araw na to, akin po kayong aanyayahan na umupo muna sa isang tabi at pakinggang mabuti ang ating pag-uusapan sapagkat maganda tong ating topic ngayon. Mainit-init na balita pa rin to na narinig natin nitong nakarang araw. At hindi ito tungkol sa hindi ito tungkol sa tubig, hindi ito tungkol sa kuryente, hindi ito tungkol sa gasolina na patuloy na tumataas dahil nga dyan sa gera sa Middle East. Mabuti nga nitong mga nakarang araw, medyo nagbababaan na ang diesel at gasolina. So, hindi ito tungkol doon sa mga nabanggit ko, kundi tungkol sa spice ba to or splice na video raw ni Vice President Sara Duterte. So hihimayin natin at titingnan natin kung ano ang ibig sabihin nitong sinasabi ng mga kakampi ng Vice Presidente at mga taong pumapanig sa kanya na ito daw pinapakitang video sa social media ay spliced daw at edited. So ang gagawin natin ngayon, himayin natin, na para bang nagbabalat lang tayo ng mani o kaya ay chichirya tayo, kumakain tayo ng chicharon. Okay? So, naging pasabog to sa Kongreso kasi nitong huling linggo ng Abril, taong kasalukuyan, talagang nagliyab ang mga hearing sa House Committee on Justice. Isipin po ninyo, impeachment hearing na ang pinag-uusapan. Pero ang star of the show, isang viral video ni Vice President Sara Duterte noong November 2024. So, 2026 na ngayon. So, mahigit isang taon na po nung ito po ay kumalat, nag-viral sa ating social media. Medyo very controversial video ito na nagsasabing sensitibo at delikado, At itong video na to, ito yung may content na kung saan sinabi ng Vice President na ganito ang pagkakasabi, eksakto. Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM. At alam nyo na ang kasunod. Siyempre, ang kampo ng gobyerno, sabi nila, ayan, grave threats at inciting to sedition niyang sinabi ng Vice Presidente. Pero sa kampo naman ng Vice President, hindi siyempre magpapatalo Ang hirit nila, curated at splice daw ang ebidensya. Kumbaga ay dinoktor upang magmukhang ganun nga ang sinabi ng Vice Presidente na patayin ang ating Pangulo. So dito lumalabas para tayong nanonood ng pelikula, na ang bida at kontrabida ay magkaiba. Ang script na binabasa, nagkokontrahan. Okay? So curated nga ba or splice yung video na yon? So ano ba sa Tagalog yung curated at splice? Okay, ganito yan. Sabi ng abogado ni Vice President Sara Duterte, si Atty. Paul Lawrence Lim, ang ebidensya raw ay parang Instagram feed, curated. Ibig sabihin, pinili lang yung mga bahaging magpapamuka sa kanya na masama si Vice Presidente. Yun po yung curated. Pinili lang yung mga bahaging magpapamuka kay Vice Presidente na siya ay isang masamang tao. Tapos, ginamit pa ang salitang splice. So, sa madaling salita, splice, tinadtad. Okay? So, parang sa mga TikTok videos na yung tawa ng kaibigan mo, pinagdikit-dikit mo, para magmukha siyang baliw at may sira sa ulo. So, itulitin ko, in-splice, tinadtad. Tapos pinagdikit-dikit mo para magmukha siyang baliw. Okay? Sabi ng kampo ni Vice President Sara Duterte, tinanggal daw ang konteksto. Para bang sinabi mong, gusto ko siyang patayin sa sobrang
pagmamahal. Okay, yan ang dating ng depensa eh. Pero ang narinig lang nila ay yung gusto ko siyang patayin. So, malaki ang kaibahan, di ba? So, iba yung sinabi mong gusto kitang patayin sa sarap ng aking mga lutuin. So, kaya in-splice daw, tinanggal yung magagandang parte kasunod nung sinabi gusto ko siyang patayin sa sarap. Di ba? Okay. So, tingnan natin, may area dito ng inciting sedition at grave threats. No? Bukod doon sa grave threats, may aspeto ng inciting to sedition. So, mababigat to ate. No? Para sa mga hindi lawyers no? na ibang kasamahan natin. Ito po yung yung mabilisang tutorial dito sa ating pinag-uusapan tungkol dito sa mga splice at curated video na to at saka itong inciting to sedition. Ito yung kapag nanggagatong ka sa mga tao na magrebelde o manggulo laban sa gobyerno, yan yung inciting to sedition. Parang yung kaklase mong nambubuyo na mag-cutting classes ang buong batch. Di ba? Nung mga high school tayo, may mga pasaway na ganyan. No? Kung na tayo pumasok, punta na lang tayo sa mall at tayo ay magpaikot-ikot at magpalamig doon sa mall. No? So, parang ganun lang yan. So, inciting to sedition. Etong grave threats. Ito naman yung derechahang pababanta na may masamang mangyayari sa isang tao o pamilya nito. So, sabi ng NBI, may kasalanan si Vice President Sara Duterte. Sabi naman ng kampo ng Vice Presidente, haka lang yan. Haka lang yan. Opinion lang yan ng NBI. So, ngayon, malilito ka tuloy kung ordinaryong tao ka. Pero sa paliwanag ko kanina, yung grave threats at inciting to sedition, at least nagkaroon kayo ng idea na dahil napakasimpleng paliwanag niyan. Okay? So, dahil sa mga katuwiran na yon, ito yung resback ng NBI. No? Nitong April 29, 2026, lumabas ang NBI at nagsabing, ate, binaligtad na namin ang buong internet at ang video, no? Yung video ni Sara Duterte. Niyugyug na namin yan, no? Pinaikot-ikot namin yung video. Pero lumalabas, authentic yung video na sinasabi yung curated at splice. Okay, sabi ni Agent John Mark Kalilong ng NBI Cybercrime Division. Walang edit, hindi splice, at hindi AI generated yung video, hindi katulad dito ng mga pinalabas ng mga DDS no tungkol doon sa paghitititit o pagtira ng drugs ni BBM. Traceable daw hanggang sa pinagmulan nito kung saan galing yung video. Kumbaga sa resibo, hindi ito galing sa Quiapo, no? Doon sa gilid-gilid doon sa Gedli doon sa Quiapo. Original itong video na to. So, ngayon, siyempre, kung ganito ang sitwasyon, sino ba ang panalo dito? Sino ba ang magdidesisyon kung sino ang nagsasabi ng totoo? Hindi tayo sa Facebook. Hindi rin ng mga trolls sa YouTube. Ang magdidesisyon dito ay ang impeachment court o ang Senado. Kung aabot doon, ano sa palagay nyo, aabot kaya sa nangyayari ngayon? Tapos na sa Committee on Justice, pinapapupuntahin na to sa plenary. Pag nagkasundo sa plenaryo, yung lahat ng kongresista at nakakuha ng 1/3 vote, diretso ang articles of impeachment doon sa Senado. No? At upang doon alamin ang katotohanan ng lahat ng aligasyon laban sa Vice Presidente. Because ang Senate ay mako-convert na sa isang impeachment court. So, dito sa usapin nito, pumapasok yung rules on electronic evidence. Kasi sa batas po natin, para tanggapin ang isang video, kailangang may foundation. Dapat mapatunayan na hindi ito binago. Walang additions, walang deletions, no? Walang splice, walang curated, no? 'Di ba? Walang pagbabago doon sa video. Sa madaling salita, yung video hindi binago.
Okay? So, alam natin na maayos talaga ang pagkakakuha, no? Doon sa video. At dito din titingnan natin no, kung bakit ba tayo nagtatalo sa konteksto nitong ng video dito. Okay, kasi sa batas, ang intent o ang layunin na nagsasalita ang mahalaga, no? Kung ang sinabi mo ay biro lang, tulad ng sabi ni Vice President na no joke, no joke. Dalawang beses niya inulit yun. No joke, no joke, no? Pero pwedeng sabihin na baka hyperbole lang yun. Siyempre, yan ang the usual defense of the accused, no? Sasabihin, joke lang yan eh. Pero mismo yung akusado o yung mismo pinagbibintangan, ang nagsabi na nga, no joke, no joke, no? So, hindi mo pwedeng sabihin biro yan. Hindi mo pwedeng sabihin na hyperbole lang ang mga sinasabi niyan. Siyempre, kaya niya sasabihin na hyperbole, na joke-joke lang yan, siyempre, baka sakaling makalusot eh. No? Di ba? Pero kung ang dating sa tao ay seryosong utos na pumatay, doon na nagkakatalo. Dito, umiikot ang laban. Context versus interpretation. Okay? So, maganda-gandang maganda-gandang labanan to. So, ano ang aral dito? Di ba? So, ano yung take away natin dito sa kwentong ito? So, dito, hindi sapat na sabihing splice lang ang video. Kailangan mong patunayan na mayroon kang ebidensya. Kailangan itong patunayan ng forensic experts. Hindi pwedeng sabihin mo lang, splice lang yan. Di ba? Hindi pwede yun. Kailangan na patunayan ito ng forensic expert. Ngayon, kung mapapatunayan na binago ang video, pwedeng ibasura ang kaso. Okay? Pero kung ang original na video mismo ay malutong pa sa lapid chicharon ang mga salita, mahirap na pong bawiin yun, di ba? So, napakinggan nyo naman siguro at narinig ninyo ang video. Sobrang lutong. Parang bagong hangong chicharon. No? Talagang maririnig mo yung no? ng chicharon. So, napakahirap pa bawiin pag sobrang lutong ng mga pananalitang binitawan ng taong pinagbibintangan na may papatayin na isang tao. Okay? Kahit sino pa sangkot, maging si Vice President Sara man o isang ordinaryong tao, dapat nating tandaan na ang bawat isa ay may karapatan sa due process. Yan ang pinakamatibay na foundation at depensa ng isang tao kasi kapag siya ay nahaharap sa mga aligasyon, mga krimen na aligasyon at kailangan niyang bigyan ng proteksyon ng kanyang sarili, papasok palagi yung Bill of Rights. At andyan sa Bill of Rights na yan, sa ilalim ng ating konstitusyon, yung number 1 na right of the person, yung due process of law, at yung equal protection of the laws. So kahit na sabihin nating libelous o nakakasama ang sinabi laban sa gobyerno o kaya sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kailangan pa rin dumaan sa tamang proseso. Dadaan yan, hindi tayo pwedeng mag-shortcut dito. At kung sakaling kayo naman ang maharap sa ganitong klaseng sitwasyon, pero wag naman sana, wag nyo nang pangarapin na mapunta kayo sa ganitong klaseng sitwasyon, napakahirap na to. Nako, kung hindi mo kakayanin to sa bigat ng problemang legal na ganitong klase. So, siguraduhin nyo po na pag kayo ay napatayo sa ganitong klaseng sitwasyon, siguraduhin nyo na kumuha kayo ng isang napakahusay na abogado. Bakit? Dahil sila lang ang may kakayahang itama ang anumang clerical error or judicial error o kaya man yung wrong interpretation or erroneous interpretation of the law, no? Lalo na sa warrant of arrest, no? Sabi nga nila, ang kalayaan ay hindi basta-basta ibinibigay, ito ay pinaglalaban gamit ang tamang batas at katotohanan. So, yan, medyo
mahaba na itong kwentuhan natin. So, paano? Hanggang dito na lamang po at tayo po yung magpapaalam na para sa episode na to. Mag-ingat po kayo sa mga pinopost ninyo sa social media, lalong-lalo na yung mga video na katulad nitong nangyari sa ating Vice Presidente. Baka mamaya mo may nanunood sa yung NBI. Naku, patay kang bata ka. So hanggang sa muli, mga kabueno, ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your